Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Sa ating bayan, Luzon, Magandang hapon mga kaibigan, araw ng Lunes, ngayon ay Oktubre 23 at oras po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Tayo po ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng gabi. Ang inyong katodo balita, ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez daw. At sa technical kasama natin ka Aaron Robert Garcia. Sa ulo ng ating mga balita sa Balitang Nasyonal, paggamit ng artificial intelligence sa campaign materials dapat pag-aralan ng COMELEC ayon kay Tolentino. Todo balita. Locsin nagsorry sa tweet na patayin ng mga batang Palestino. Todo balita. Voluntary repatriation ng mga OFWs ikakasa. Todo balita. China binangga 2 barko ng Pilipinas. Todo balita. Sa balitang lokal, 11 patrol vehicles na may ISO equipment ibinahagi sa 11 police stations. Todo balita. 25 individual mula sa unang distrito ng Pangasinan nagsipagtapos sa PESI Skills Training. Todo balita. Bagong PBA, sa balitang pampalakasan, bagong PBA rules sa Commissioner Cups ipapaalam. Todo balita.
At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa balitang nasyonal, hiniling ni Senator Francis Tolentino sa Commission on Elections o COMELEC na masusing pag-aralan kung dapat payagan ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa campaign materials at propaganda para sa halalan. Ayon kay Senator Tolentino, kailangang gumawa ang COMELEC ng karagdagang pag-aaral sa pagbuo ng patakaran sa hinaharap kaugnay ng paggamit ng app na nagbabago sa impresyon ng mukha ng isang individual o kandidato dahil maaari itong ilumabag sa principle of truthfulness. Sinabi ni Tolentino na ang halalan ay dapat na nakabatay sa katotohanan at sa paggamit ng artificial intelligence, maaring baguhin ng isang tao ang kanyang itsura. Ito ang nag-udyok sa Department of National Defense na ipagbawal ang paggamit nito. Inaasahan ng mambabatas ang pagbalangkas ng COMELEC ng polisiya hinggil sa paggamit ng artificial intelligence sa paggamit o paggawa ng campaign at software materials para sa halalan. Agad na binura at humingi ng paumanhin si dating Foreign Affairs Secretary at ngayon ay Philippine Ambassador to United Kingdom, Teddy Boy Locsin, sa kanyang tweet na dapat daw patayin ang kabataang Palestinian. Sa tweet ni Locsin, sinabi nito na posible raw na maging gullible o madaling makumbinsi ang mga bata na magsagawa ng pag-atake sa Israel. Paliwanag, that's why Palestinian children should be killed. They might grow up to become as gullible as innocent Palestinians letting Hamas launch rockets at Israel. No, they could stop them, but that's no excuse, wika ni Locsin. Paliwanag naman ni Locsin, sarcastic naman ang kanyang tweet, ngunit agad niya itong binura dahil posibleng maraming matrigger dahil dito. Dahil sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at mga katabing bansa, itinaas na sa Alert Level 3 ng Department of Foreign Affairs of DFA ang sitwasyon sa Lebanon. Nangangahulugan ito, ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, maaari na ang voluntary repatriation sa mga Pinoy para maiwasan na maipit sa bakbakan sa pagitan ng Hezbollah militants at tropa naman ng Israel. Nauna nang ipinag-utos ng Philippine Embassy sa Beirut ang evacuation sa may 67 na Pinoy na nasa southern Lebanon dahil sa mga aktibidad ng Hezbollah kung saan nagpapaulan sila ng rocket sa direksyon ng Israel habang patuloy rin naman ang pagganti nito. Patuloy namang naghihintay sa Gaza ang mga Pinoy na makatawid sa koridor patungong Egypt at mula dito ay ligtas silang babalik sa Pilipinas. Matapos mabigyan ng ayuda mga senior citizens at solo parent, itinulak ni Camarines Representative El Rey Villafuerte ang isang panukala upang mabigyan ng benepisyo ang mga bagong panganak hanggang sa edad na 12 taong gulang. Sa ilalim na House Bill 8312 na inihain ni Villafuerte, ang mga junior citizen o mga Pilipino na bagong panganak hanggang sa edad na 12 anyos ay magiging otomatikong saklaw ng National Health Insurance Program. Ang mga junior citizen na mula sa pamilya na ang tao ng kita ay hindi lalagpas sa 250,000 ay bibigyan din ng libreng medical at dental check-up at laboratory services sa mga health facility ng gobyerno at kung sa pribadong ospital at clinic pupunta, bibigyan naman ang mga ito ng 20% discount. Suportado ng mga kongresista mula sa Mindanao ang naging desisyon ng liderato ng Kamara na ilipat ang kabuuang 1.23 billion pesos na confidential fund sa mga ahensya na nagbibigay ng seguridad sa bansa. Ayon kina Davao del Sur Lone District Representative John Tracy Cagas at Misamis Oriental Representative Christian Unabia, malinaw na may kapangyarihan ng Kamara na baguhin ang panukalang budget para maging naaayon ito sa pangangailangan ng bansa. Buntod ni Congressman Cagas, hindi na bago ang ginagawang paglilipat ng pondo ng Kamara at paulit-ulit umano itong nangyayari taon-taon. Iginiit ni Unabia na walang ginawang iligal ang Kamara nang ilipat nito ang confidential funds ng ilang ahensya patungo sa mga National Security Agency lalo't merong tensyon sa West Philippine Sea. Binangga ng China Coast Guard nitong linggo ang maliit na barkong kinontrata ng Armed Forces of the Philippines para sa resupply mission sa Ayungin Shoal ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. Sinabi ni NTF-WPS na nangyari ang insidente dakong alas 6:04 ng umaga na magsagawa ng dangerous blocking maneuvers ang CCG Vessel 5203 na nagresulta sa pagkakabangga ng indigenous resupply boat
Unayza, May 2 o UUM2 halos 13.2 o 13.5 nautical miles sa silangang hilagang silangan ng BRP Sierra Madre. Ang UM2 ay nagsasagawa ng regular and routine rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal sa pulong 1999. Dubako naman tayo sa mga balitang lokal. Kaninang umaga ay ginanap ang traditional Monday flag raising ceremony sa Pangasinan Police Provincial Office na pinangungunahan ni Police Colonel Jeff Fanged. Highlight dito ang awarding ng commendation sa deserving ng mga PNP personnel. Ang nasabing programa ay ginanap sa Pangasinan PPO Grandstand sa Camp Governor Antonio Sison sa Lingayen. Samantala, ginanap din ang ceremonial turnover ng mga bagong patrol vehicle sa 19 na bayan at lungsod dito sa lalawigan. Ang nasabing distribution ay pinangunahan ni Colonel Fanged, ang Provincial Director ng Pangasinan PNP. Kasama ang mga hepe ng kapulisan, ang mga sasakyan ay tinanggap ng mga mayor o ng kanilang mga representante mula sa bayan ng Agno, Alaminos, Basista, Bayambang. Kasama rin ang Bulinaw, Burgos, Dagupan City, Dasol, Malasiki, Mapandan, San Carlos City, ganun din ang San Manuel, San Quintin, Santa Maria, Sual, Sison, Orbistondo, Urdaneta City at Villasis. Ang labing siyam na Toyota Hilux Patrol Jeeps na may kasamang ISO equipment mula sa Camp Crame ay ibinigay sa mga police stations para lalong mapalakas ang kanilang kapasidad sa pagmintina ng peace and order at kanilang operational competence. Ipinasa na ang annual budget ng lalawigan ng Pangasinan for calendar year 2024 na may halagang 5.7 billion. Ayon kay Vice Governor Mark Lambino, approximately mahigit 4 na milyong daang piso ang itinaas nito kung ikukumpara sa nakalipas na 5.3 billion para sa calendar year 2023. Ma-attribute umano ang pagtaas ng budget sa pagtaas ng 6% ng national tax allocation at gayon din ang pagtaas ng local generated income na pinonoject ng lalawigan ng Pangasinan for 2024. Narito ang karagdagang pahayag ni Vice Governor Mark Lambino. Ay atin pong ipinasa na yung annual budget ng lalawigan ng Pangasinan for calendar year 2024 amounting to 5.729 billion pesos. This is approximately 400 million pesos higher than the previous budget of 5.3 billion for calendar year 2023. Ma-attribute po yung pagtaas ng budget, well, for one, dahil tumaas po ng around 6% yung contribution ng national tax allocation natin. At the same time, tumaas po yung local generated income natin na pro-project for calendar year 2024. So yung sinubmit ba ni Governor, hindi siya natapyasan as is na kung ano yung amount na hiningi? Well, yung actual amount, hindi po siya nabawasan. However, during the preparation of the budget, even prior to the committee level with consultations, nagkaroon ng changes doon sa initially na pag-usapan a few months back, or a few weeks back pa. So there were some changes in the proposed plans, projects, and activities. Tinig ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Sa iba pang lokal na balita, pirma na lamang ni President Bongbong Marcos ang hinihintay. Magiging batas na ang dalawang authored bills ni Congresswoman Rachel Arenas ng pangatlong distrito ng Pangasinan. Dalawa sa principal author ng nasabing Congresswoman ay maisa sa batas na. Malapit na itong maging pinal. Malapit nang maging batas ang House Bill 6510. Ito ang tinatawag New Philippine Passport Act na gagamit ng latest tamper-proof and data management technologies sa mga pasaporte. Kabilang din sa malapit ng maisabatas ay ang House Bill 7325, ang Magna Carta of Filipino Seafarers, na naglalayong mas mapangalagaan ang karapatan, benepisyo at pagkilala ng gobyerno sa mga marinong Pilipino. Kamakailan ay ganap ng naging batas ang RA 11
962 o ang Trabaho para sa Filipino Act, kung saan ay personal na nasaksihan ni Congresswoman Arenas ang pagpirma ng Pangulo para ito ay maging ganap na batas. Ayon sa nasabing kongresista, bukod sa paggawa ng mga batas na makakatulong sa mga mamamayan, patuloy din ang pagtatrabaho niya bilang kinatawan sa Kamara para mag-abot ng tulong pinansyal, medikal, pagpapagawa ng mga infrastruktura, pagsisiguro ng mas maayos at dekalidad na edukasyon at healthcare system. Nagsipagtapos noong ika-20 Oktubre ang 25 individual sa skills training sa ilalim ng Employability Enhancement Program. Ang libreng pagsasanay na ito ay hatid ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa pamamagitan ng PESO. Katuwang sa programa ang TESDA Pangasinan. 15 nagsipagtapos mula sa mga bayan ng unang distrito ng Pangasinan na nagsasanay sa basic electrical installation and maintenance at 10 naman sa basic carpentry. Ginanap ito sa OPAG Satellite Office sa siyudad ng Alaminos. Ayon kay Rachel Jose, ang Labor Employment Officer ng PESO, nasa 1,043 na ang kabuang bilang ng mga matagumpay na nagsipagtapos sa kanilang may sinasagawang pagsasanay. Lumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Mas makakatulong ang ipapatupad na bagong patakaran ng PBA para sa mga professional players na maglalaro sa Gilas, Pilipinas sa mga FIBA-sanctioned tournaments kagaya ng World Cup. Hindi na kasi maaring tumawag ng time-out ang isang player sa kasagsagan ng laro simula sa darating na 2023 PBA Commissioner's Cup kagaya ng ginagawa sa mga FIBA tournaments. Sa halip ay ang coach lamang ang maaring gumawa nito ayon kay PBA Commissioner Willie Marcial. May bago ring PBA rules sa mga coaches tungkol sa pagkwestiyon sa tawag ng referee. One challenge ka lang, kapag naging successful ka, another challenge. Ito ang pahayag ni Marcial. Samantala, dinungisan ng Ateneo de Manila Blue Eagles ang malinis na karta ng University of the Philippines matapos na itarak ang 99 kontra 89 overtime win sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament na kanilang nilaro kagabi sa SM Mall of Asia Arena. Sumanyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita sa hapon. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdezia daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras po natin, alas 5:16 ng hapon. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Tara na tumasyal sa ating pinagmamalaking 100 Islands National Park. Subukan ang mga bagong amenities at activities katulad ng zipline, rappelling, wall climbing at helmet diving at mag-cliff diving sa Imelda Cave ng Marcos Island. Halina at mag-overnight sa bagong guest house sa Quezon Island. Mayroon din tayong bagong 2-story pavilion, floating cottage at mga gazebos. Isama po ninyo sa inyong itinerary ang 3 most developed islands: Quezon Island, Governor's Island at Children's Island. Tiyak na hahangaan din ang ganda ng Quirino Cave, Romulo Cave, Imelda Cave, Cathedral Cave, Coral Garden, Bat Island at Cuenco Tunnel. Welcome sa New 100 Islands. Hahangaan, babalik-balikan. I choose 100 Islands. I choose 100 Islands. Alaminos City, para sa lahat. Alaminos City, para sa lahat. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Anong gagawin natin? Sunod-sunod na sila. Ang mamahal ng presyo ng mga bilihin. Huwag kayong mag-alala dahil narito na ang Magic Department Store Halloween Sale. Magic Department Store Halloween Sale. Mapapasigaw at magugulat ka sa diskwentong hatid ng Magic Department Store Halloween Sale. Dahil up to 70% discount mula men's and ladies RTWs, footwear, accessories, Pati bags? oo, pati bags at marami pang iba. Kaya mag-ready ka para mag-shopping We have to go now. sa Magic Department Store Halloween Sale. Magic Department Store Halloween Sale. Magic Department Store Halloween Sale. Up to 70% discount on great selections. October 13 to November 5, 2023. Available in all Magic Department stores near you. DTI Fair Trade Permit number R1101 Series of 2023. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco,
Mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. DWIZ time. It is now 5:19. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Let Eternal Gardens be your perfect investment today and your preparation for a worry-free future. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:20 po ng hapon. Kanina medyo parang nagbabadya na umambon o kaya umulan. Pero mukhang okay naman yung lagay ng panahon. Yung mga kandidata, kayo po, kumusta po kayo? Merong paalala dito para sa mga botante ito. Para ang COMELEC, kasama na dyan ang Pangasinan Police Provincial Office dahil nakita ko to sa kanilang page. Ang sabi po dito, di ba, sa ang eleksyon, malapit na, ilang tulog na lang, sa Lunes, October 30. Pero ayon po sa COMELEC at saka, siguro ito, kinuha ng PNP, Pangasinan PNP sa COMELEC. Early voting hours para sa mga senior citizens and PWDs sa Barangay and Sangguniang Kabataan elections. So, para sa mga ano oras yung early? Senior citizens and PWDs, alas 5 ng umaga. Ha? Siyempre, yung mga gustong pumunta. Ayan, October 30, 5 a.m. to 7 a.m. Di ba nagbubukas ang precinct 7 a.m. Who are allowed to vote? Siyempre, yung pupunta. So, dapat alas 4, handa na yung mga Registered voters who are senior citizens, siyempre, meron silang record sa barangay. Persons with disabilities, barangay and SK. Heavily pregnant. Ibig sabihin, single lang mananak niya. Heavily pregnant women, barangay and SK. Heavily big stomach. One assistor/companion of the senior citizen or the PWD or the heavily pregnant women provided registered voter of the same voting center. Pagkakataon na yan. Kung dalawa yung senior citizen nyo, ganun. Bitin, tig-isa ng bit-bit. Naalala ko tuloy yung yung bayaran na sa PLDT nung pumipila ako nung hindi pa ako senior citizen. Wala ka lamor may pila haba-haba may si bae ang ngalag lang makaakar iguguyor ng Aliwan Senior. Siyempre si Aliwan Senior ma-plus. Iguguyor to kalamor para lang makaunad pila. Yung bayar na bayar na bill. So yun, that's good news. Kasi alam naman po natin, lalo na itong ating mga senior citizens, maaga talagang gumigising yan. At gusto nila matapos sila kaagad. So ito, binigyan sila ng mas earlier no oras, alas 5. Alas 5, okay na rin yun. Kasi alas 4 gising na yan baka 4:30 nagkakape na. O they have more time. Pero iba senior citizen, 7:30 magising. Pero yung senior citizen, nakilala ko maaga gigising yun. Merong maaga-maga? Siyempre. Sino? Yung tinitignan ko. Magang magising. Oo Siyempre, face value. Okay. Sige, hindi ko magets. Loik. Okay. Sa na yan 30 election na po. Kaya sa 28, huwag kayo magpuyat. Ay, hindi. Ang aga naman, 28 pa, may 29 pa. Sa 28.
last day na kasi yun eh. Last day ng campaign period. Siyempre. So, sa 29, magre-rest muna sila. Magre-rest muna yung mga kandidato. Pero hindi siyempre magre-rest yung mabutante. Yan na yung hindi na sila mapakali. Restless. True. Restless na sila niyan. Pero mga kaibigan ito, long weekend na yan Start siya ng 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I caught a fish alive. 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 5. 9 days. Kaya nga. 9 days na long holiday. Pero, kala nyo masaya kayo kayo mga empleyado. Yan. Kala nyo masaya kayo. No work, no pay. No work, lalo no na pay. sa mga private. Pero syempre, at government, meron namang mga negosyo na bukas sila diretso. O anong benefit naman nila? More pay. Yeah, regular pay. Kasi sabi po ng DOLE, sa mga employer, ang holiday pay guidelines paparating na. Ito, paalala pala ng DOLE. Sa mga employer ang holiday pay guidelines sa paparating na long weekend. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang October 30, November 1 and 2 ay special non-working holidays. Special non-working holidays. October 30, 1 and 2. Kaya, pinapaila lang, no work, no pay sa mga empleyado. Special non-working holidays, kaya pinairal ang no work, no pay sa mga empleyado. Hindi siya regular holiday. Oo, tapos, gayon man, sinabi nila Guesman na kung magre-report sa trabaho ang empleyado, alinman sa 3 araw na to, dapat silang bigyan ng karagdagang 30% lang ng kanilang basic pay. Hindi siya double. Ayan, kung ang empleyado naman ay nag-overtime sa special non-working holiday, yung 130% nilang compensation, madadagdagan pa siya ng another 30%. Ayun. So magiging 160% na. Kung day off naman ng empleyado at pinagtrabaho pa rin sa special non-working holiday, dapat silang bigyan ng 50% wage augmentation imbis na karagdagang 30% premium. So kung holiday tapos nag-work ka, hindi siya 30% ang idadagdag, 50%. So kung day off naman ng empleyado at pinagtrabaho pa rin sa special non-working holiday, dapat sila bigyan niya ng 50% augmentation imbis na karagdagang 30% premium. Ayan, baka merong umiiral na mas mabuti o mas magandang company policy na kahit hindi ka pumasok dahil holiday, ay babayaran ka rin o anumang klaseng arrangement ninyo na inyong employer. Paliwanag nila Guesma, okay lang daw yon. Kung may collective bargaining agreement na nagsasaad na tuwing special holiday, meron pa rin pong pakinabang na sweldo ang manggagawa, dugtong ng labor secretary, okay din lang yon. So, ang October 30, diniklara ang special non-working holiday dahil sa pagdaraos nga, syempre, ng barangay and sangguniang kabataan elections. Kahit na wala ng holiday pay, holiday naman yan. So, holiday ng mga butante. It's a holiday, pero syempre, yung iba, yung matanong sa, sa Facebook, saan ang destinasyon nyo sa holiday? Depende kung may pera o kung may talaga. Uso pa rin ba ang pagluluto ng arroz caldo at sopas? Natural. Yan. Pampaano na yan, parang tradisyon na yan. Para sa mga gumigising ng maaga, di ba? Pero rin yan alam niyo yung arroz caldo, po yan? Yan po yung isang pangapisa-dagas, pampainit niyang tiyan, at syempre kung nagugutom ka, mahalaga po yan. Labor of love po yan dahil matagal po iluto yan. True. Hindi pwedeng pag kumukulo na ay hayaan mo lang siya, magiging kanin. O kaya magiging parang siya, paste. So kailangan every now and then, hinahalo yan. So labor of love. Kung may pakain po sa inyo, ay tawagin nyo kami. Pwede naman akong pumunta sa Tambak. Oo, welcome. Pwede naman akong pumunta sa Bacayao Sur kay Kaaron Huwag ka na pumunta doon. Agaylay, gabinete ay wala. Hindi. Kay Kaaron Dina Ferreira, pwede naman ako pumunta doon. Yan. Tsaka kay Kaaron Pag Bacayao Norte naman, pwede akong pumunta kay Kaaron Marites. Oo. Karanglaan. Karanglaan. Isang ikot lang, isang pasada yon. Pupunta rin ako kay Kaaron Athena Ganda Bautista. Pwede mo lakarin sa ikutan tapos didiretso ako sa Mayombo from Kaaron Ganda, dadaan muna ako kay Kap Dante Paragas. Ayos. Tapos papasok ako papuntang Highlander, madadaanan ko si Kap
Mingguadis at saka si General Elmer Katabay. Oy. Tapos magdala ka na ng plastic. Oo, hindi mabubutas 'yun. Kasi mga arkela na kin pedicab. Tapos nadaan din ako kay Doc Johnny Galvan. Tapos bago lumabas sa Highlander Mayombo kay Kaaron Aring. Yan, nakalimutan ko yung apelyido niya. At syempre kay dating Fire Marshal Fernandez. Isa sa mga masipag na barangay volunteer sa Mayombo. Kumatakbo rin na para kagawad. Tapos dun sa lugar namin sa PNR Road, merong 2 kandidato doon, si Boboy. Tapos yung isa doon sa Bandaron. Marami sila. Kalimutan ko si James, yung para naman sa SK doon sa Highlander. Sa Highlander pa lang ang dami nila. O di walang tulugan niya, magkakasalubungan lahat ng mga tao niyan. Ay, buntat-buntat ako noon, imagine. Parang lang. Kasi pero may excuse ka noon. Sa kayo pupunta, advance na ngangaluluwak. Correct. Basta ngangaluluwak. Hindi uso Doraemon. Aroscaldo. Kaya advance nga. Naging Aroscaldo lamay Doraemon. Okay mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Ganap na 5:30. Babalik po kagad tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. I'm Beth Flores. Ako naman si Pastor Nestor Flores. Tandem kami sa buhay. Partner kami sa ministry. At sa bawat hamon ng buhay, we are ready. Alam namin, we are not alone in this race of life. Jesus is our faithful companion. We press on toward the goal to win the prize for which God has called us heavenward in Christ Jesus. Philippians 3:14. Jesus is alive. Accept, celebrate Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. MX3, tunay, natural at original. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin, 5:32. Hindi natapos yung pasada ko eh. Diretso akong tambak. Kaya naggawad no, liya daw. Mampainawa, laman mi inumalay danumyo. Dakal sa danum. Dakal sa danumyo. Kahit gusto mo. Walang problema sa tubig. Ayan, ito nakakalungkot na balita ito, no? Parang ito na yung pinakaunang pero hindi pa naman natin alam kung ano talaga yung motive nito. Yung naganap po na pagbaril sa isang kandidato ng para barangay kapitan dyan po sa bayan ng Aguilar. Ayan, kailan ito nangyari? Nangyari po ito alas 11:12 noong October 22. Sambot na. Kahapon ito, nakatanggap ang Aguilar Police Station ng report na merong shooting incident na naganap sa barangay Bayawas, Aguilar, Pangasinan, kung saan ang biktima ay si Arnel Adolfo Flormata, barangay candidate vying for the position of barangay captain. 41 years old siya, isang administrative supervisor ng Aboitiz Solar Services na nakabase sa Aguilar. Siguro yung mga nagpupunta doon na mga in-interview sa
sa Sangguniang Panlalawigan. Nakabase po siya sa Aguilar at residente siya ng Barangay Bayawas, Aguilar, Pangasinan na binaril na hindi pa rin nakikilalang suspect na mabilis na tumakbo gamit ang isang getaway tricycle na minamaneho ng kanyang, siyempre ng kanyang tawag nito, cohort, accomplice. Sa initial investigation, lumalabas po na ang biktima, na bago naganap yung insidente, ang biktima as barangay captain candidate para sa barangay BSKE 2023, umattend siya ng meeting de avance sa sitio Kasagatan sa nabanggit na barangay. Pagkatapos daw niya mag-speech, napunta siya dun sa kanyang sasakyan, isang Toyota Fortuner, na nakapark sa shoulder ng road para magpalit ng t-shirt. Ayan, siyempre nalingot lang. At ang insidente po nangyari to alas 11:05 ng gabi. At the same time, yung biktima, nung sasakay na sa kanyang sasakyan, binaril siya minsan lang. Isang bala ka lang ng suspect gamit ng isang kalibre 45 na baril. At mabilis itong tumakas on board gamit nga yung tricycle nga na sinasakyan ng kanyang kasama papuntang east direction, bound for the national road going to Mangatarang, Pangasinan. At ang resulta nito, yung biktima na nagtamo ng isang bala sa kanyang ulo ay mabilis na itinakbo ng mga concerned citizens sa MVP Blessed Trinity General Hospital sa Barangay Umangan, Mangatarang, Pangasinan for medical treatment, kaya lang ipinonounce po siyang dead on arrival ng attending physician. Yun. Yan yung sinasabi po ni nung nakapanayam natin sa phone si Colonel Jeff Fanged, ang ating Pangasinan Police Provincial Office Director, ganun din ang Pangasinan Election Supervisor si Attorney Marino Salas. Di ba una pa sinabi na merong 3 barangay na Aguilar? Hindi sila nagbanggit specific na napasama sa mga areas of concern because of incidents na nangyari noong nakaraang o yung pinakahuling barangay and SK elections. At ang sabi po nila, sabi rin po ni Attorney Marino Salas, yung bilang na yan ay po pwede pang magbago. Pwedeng mabawasan, pwedeng madagdagan. So yung final conference yata nila ng Joint Committee ay, kung hindi ako nagkakamali, parang Wednesday yung sinabi niya eh. So kung hindi man mababawasan, dadagdagan, merong bago. Definitely yan, under COMELEC control na kaagad yan kung may shooting incident na ganyan. Patay. Ayan. Doon daw sa ginawang review and backtracking ng CCTV footage, ongoing pa raw yun para sa posibleng identification ng suspects at matrace yung ruta na dinaanan nila to locate their whereabouts. Kuminsan magaling din ang pulisya, di ba? Alam natin yung meron yung isang hit and run dyan sa bayan ng Mangaldan at itinago niya yung kanyang sasakyan sa isang lungsod. Sa isang car shop, talyer. Nasundan nila yan Nasundan nila yon. So, sana ma-locate itong yung mga suspect dito sa marami naman ng mga CCTV sa iba't ibang mga lugar. Plus yung checkpoints na in-establish po ng Pangasinan PNP, sabi niya, meron tayong mga strategically located na mga checkpoints. Ito po yung mga checkpoints, COMELEC checkpoints, COMELEC PNP checkpoints, hindi po yan mga naka-steady. Kasi kung steady, parang nung panahon nung pandemic, ay iiwasan nila yon. So, nililipat-lipat po yan. Tapos, kung kunyari may nangyari sa isang lugar, doon sa mga karatig lugar nila, karatig bayan, may mga checkpoints doon na kung hindi man makuha doon sa pinangyarihan, posibleng makuha o kaya ma-identify mula naman doon sa mga ibang bayan at saka lungsod. Ayan. At inactivate na raw ng 2nd District, members ng 2nd District Pangasinan Kimat and Tiktik teams activated nila para tumulong. Nagpusid na sila sa Aguilar, Pangasinan to render investigative assistance and intelligence support to Aguilar Municipal Police Station. Pero mukhang malakas itong kandidato kasi kailangan itumba. Oo. Tsaka may sinasabi, 'di ba? Administrative officer ng Solar. Tsaka
May posisyon. May posisyon siya. Nako. Okay, happy birthday kay taga Bulinaw, Ate Margaret Celeste. Happy birthday po. Yes. At saka kay Ate Marge, happy birthday. At saka kay Direk Harvey Aquino, natagaling na I think tumatakbo rin itong Barangay Kagawad yata of Kapitan. Eto muntik na akong humagalpak dito. Di ba usong-uso po ang intermittent fasting? Ang sabi dito, ano ba ang intermittent fasting? Ano nga ba ang intermittent fasting? Ang sabi po dito, ito yung kakain ka ng marami pag bagong sweldo ka. Tapos, bilisan. Tubig-tubig na lang kapag petsa de peligro. Intermittent fasting. Pero ang dami na pong nagpa-practice ng intermittent fasting, not because of the sweldo, kundi talagang meron silang sinusunod na schedule. Kuminsan na rin yan, parang waisan. Manwise sila kasi, di ba, i-count mo yung oras ng tulog ka. Ilang oras ba yung matutulog ka? Sabi mo ng... haba yun, no? Kaya nga, 11. Kasi ang intermittent fasting kasi is every 16 hours. Okay. So yung iba, kinakount nila, start sila ng 6 ka muna. 6. Ng gabi? Oo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pwede na siya kumain pagkatapos nun. Yun ang intermittent fasting. So, alas 11, kakain na sila. Haba naman. Oo. Hindi haba. Alas 11, short lang yung talaga, marami kang kinain ng Before 5, before 6, kumain ka na ng marami. Pero effective na kasi, di ba nun yung before 6, sinasabi nila, kahit na kumain ka na marami, basta before 6. Yun. Parang yung fasting talaga na ginagawa ng mga natin, kapatirang Muslim, kapag panahon po ng Ramadan. Yan, may time na hindi sila kumakain the whole time na Ramadan, kundi may oras ng kanilang pagkain, and then yan, fasting. Magandang hapon, Kuyang June Cadiz, dyan sa may Bunuan Gazette. Yeah, yung mga kaibigan natin dyan sa Bunuan, dami ninyo. Ang dami nila. Tignan ko lang to. May nakita ko kasi to naka-uniform sila, iba't ibang kulay. Uniteam, kanto dyan ay independent, Voltis 5. Talaga nasa gitna, isang babae yung kanilang ka-team. Sino yan? Si Masateng? Si Masanteng, Kaaronteng, Ariola, magandang hapon. Siya, makasama nila dito si Kaaron June, Cadiz. Kaaronteng, Ariola, magandang hapon. Lawrence Nahera, Troy de Guzman, Enteng Arieta. Iba si Arieta sa Ariola, ha? Masanteng, Ariola. Aris Ubando, Tembong Ramos, si Kuyang Layo Quaton. Yun. Si Richard Paras, si Cheryl, Kaaron Cheryl. Sabi ni... Kayabyab Maramba Kayabyab. Kayabyab Maramba. Sabi ni Madam Dina, di ba, iikot ka doon. Good PM, fantastic ladies. Pa-shout naman, Medina G. Frera. Shout out, hello. Ayan, shout out. Ayan, Barangay Captain na siya mamaya. Ng Bacayao Sur. Ayan. Tsaka siyempre si June Cadiz. Jericho Santa Maria ng Mayumbo. Tsaka si Robert Garcia ng Mangin. Tama? Di ba? Talaga? Oo. Punta ako doon. Mga kaibigan ko, tapat ng school. Di ba? Yung Mara family. Ayan. Tsaka... sino pa ba? Alam niyo, pero siyempre yung mga kaibigan natin from hindi naman ito party list, pero Mataraki family diyan sa Barangay Tambak. Yan. Pag sinabi mo ng Mataraki family, alam na nila yan kung sino-sino sila. Siyempre, si Nabong Edades, tsaka si Noli Yadaw, tsaka si Munoz, at tsaka si Jazz Joseph. Di ba? At saka, naalala ko lang kasi kahapon may nakita akong My Day niya. Hindi lang po si retired General Bong Katabay ng Mayombo yung mga tumatakbo nitong barangay election. Ibig sabihin, talagang gusto pa nilang dire-diretso yung kanilang pagserbisyo. Nakita ko kasi yung picture ni retired Colonel Marcos Anod. Sa naman yun? Sa Mountain Province. So, tumatakbo rin siya sa barangay. Ganon din si Kaaron Paquito, Navarrete. For re-election kaya siya? Diyan naman sa may somewhere sa San Fabian. Parang
second o third term niya na siguro. Si Major ba siya? Colonel na siya nung ano? Colonel na siya. Ayan, si ano rin, si Colonel Doc Braman. Nagbibiyahe na siya. Pauwi na ng Dagupan, nasa Marcos Highway. Saan tayo ka namin? Oo. Magpapakapi siya? Dapat. Marcos Highway, di wala ni Kim marawin eh. Intermittent fasting. Marayan na kayo, Apo. Kasi ano nga eh. Yan. Ingat sa driving, Doc Brahman. Okay, mga kaibigan. Bilis po talaga ng oras natin. Ganap na po na 5:44. DWIZ. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulok nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. DWIZ. Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, meron na lang 13 minuto bago mag alas 6 ng gabi. And congratulations sa lalawigan ng Pangasinan at syempre sa 10 na MSME. Oo, nakasali po, sumali sa Manila Fame. Ito po ay International Trade Fair na ginanap sa World Trade Center dyan sa may Pasay City. At saka ito po yung mga produkto po ng ating mga kababayan na pang ano to, kung marinig yung sarili ko, pang international market at para rin sa lahat. Hindi lang po yung mga foreign buyers. Pangmasa din. At pangmasa. So long, syempre, kailangan yung pabili mo, paglalaanan mo yan. Pero hindi lang po siya pang foreign buyers, but for every all. And for the first time, ay nakasama po ang ating lalawigan ng Pangasinan, through the help of the provincial government, ang mga produktong Pangasinense. Ayan, 10 po yun. At saka, sabi nga ni Vice Governor Mark Lambino, nung pumunta sila ni Governor Ramon Gico III, on the second day ng Manila Fame, dahil yung first day, yun po ay nung October 19, busy sila lahat dito. Dahil naman dun sa signing sa pagitan ng provincial government, headed by Governor
Governor Monmon Gico at ng San Miguel Infrastructure na sa pangunguna ni CEO and President si Kuya tayo, si Angkol Ramon Ang. 19 po yun, kinabukasan dumiretso po sila, si Governor at si Vice Gov sa Manila Fame. At sabi nga ni Vice Gov ay nakabili siya. Marami. Dahil yung ipinakita po ng media launch, syempre limited lang yun, ay marami pa pala silang ibang mga produkto, which is expected naman. Kasi parang patikim lang yun patikim lang yung ipinakita nila mga produkto doon sa ginanap na media launch para dito nga sa launching nga ng Manila Fame. Pero diyan po sa Binalonan kahapon ay Sabado, nilaunch na rin nila yung Binalonan Binalonan Bazaar. Ayan, daming tao. Sana makapasyal tayo. October 21. Ayan, punta tayo doon. Maraming longganisa dyan. Ikot din tayo. Oo. True. Kasi lalo-lalo na sa Pasko, pwede nating schedule yan kasi yung tagal na nating plano yan na hindi natutuloy. Ikutin mga yung kanila mga parol, yung kanila mga Christmas whatever na pwedeng ipakita sa mga turista. Tagal na nating plano yan. Oo. Sarap maganda talaga yung yung biglaan na lang. True. Tara, let's kwan. So, yun po. Mga kaibigan, ang ating mga local products sa lalawigan ng Pangasinan, bukod po dun sa 10 na nakasali sa Manila Fame, ay marami pa pong maibang mga local products from the province of Pangasinan na talagang maipagmamalaki po. Yan po, kapag meron pong Pistay Dayat, meron pong mga booth dun sa may Capitol Beachfront. Yan, ang dami pagkain, mga gamit. Ang aga talaga ng ang aga ng Pasko nila doon. Magno-November na rin kasi. Naalala ko yung panahon ni former Mayor Brian Lim. 'Di ba? Maaga rin silang Yes, oo. Pinakamaga tayo actually dati. Silaw-silaw. Oo. Dagupan ang nag-uso ng silaw-silaw. Pero kung ngayon pustahan tayo walang silaw. Okay. Magsusulo ka pa, gutay-gutay naman yung makalsada. Sa kanila lang. Pero wala ka na magganang magano dyan. Silaw-silaw, di ulo-ulo. Kasi alam nyo, gutay-gutay makalsada, magsilaw-silaw ang hirap pong pumunta sa, kunyari, dyan sa Nepo Mall sa Arellano. Kung meron kang gustong bilhin doon, o kaya magbabayad ka ng bills, o kaya magpapamassage, or titignan mo yung may titignan ka doon sa mga stores doon. Kung papunta, mula traffic, nadaan ka ng it's either lakarin mo yung medyo mahaba na bako-bako ay na namimiligro ka pang malaglag sa makaapak ka ng pako o bakal. O kaya dadaan ka sa bato-bato or ikot ka po. Kung wala kang sasakyan, magtutu rides ka. Sakay ka ng bunuan na jeepney. So, ikot po yan from downtown NBI de Venecia hanggang dun sa junction sa Arellano Bani. Baba ka doon, sakay ka ng galing bunuan ng mga jeepneys na dadaan dun sa Arellano. Ganun kahirap. Kasi kahit na may sasakyan ka, hindi mo rin dadalhin kasi hindi ka nakakasiguro na meron kang parking. Dahil siyempre, nagsisiksikan sila lahat ngayon sa mga available na parking spaces dahil yung kalsada nga na kung minsan pinagpaparkan na ating mga kababayan ay wala. Kaya yon, tiis lang, mukha namang sandali lang yung pagtataas ng dagupan. Itagoy, Subaloy. Ayan. Pero tataka lang ako. Kasi 'di ba, ginawang one way itong Arellano. Mula junction, traffic hanggang doon sa Arellano Bani. Pero kung mapapadaan po kayo dyan, di naman mabilis yung pagtatrabaho ng mga kontraktor. Hindi nga. Hindi, expecting na binigyan sila nito. One way na lang para konti lang yung dadaan na sasakyan. So, expect mo, trabaho sila ng araw-gabi. Hindi nga. Baka yan? Baka mind setting o dry run. Kasi alala ko yung kaibigan nating kontraktor, sabi niya pag ganyan talagang ay make it a point na mabilis. Hindi lang para ma-meet mo yung deadline, kundi para yung abala. Nagpapatrabaho sila sa gabi. Lalo na, kung wala namang ulan. At saka lalo na, ilang kontraktor yung nandyan. So, dapat sana
mas mabilis. Kaya lang, siguro yata sa iba-iba yung contractor, kaya hindi yata magdikit-dikit, hindi yata magkakaalign yung kanilang mga drainage. Kasi may mukhang ano naman na eh. Mukhang, like for example, kung going to Arellano ba ni, etong left side halos mahaba na rin yung nagawa. Sa Bani? Arellano. Kaya lang, kasi nga, iba-iba kasi. Kaya putol-putol. Siyempre, sabihin mong mahaba kasi tatlo kung ilan silang contractor na nandun. Pero matagal. Mas mabuti na yung isa lang na mabagal, isa lang yung ginutay. Hindi yung ginutay yung buong Bani Arellano. Pero tingnan po ninyo, yung mga observations po natin mga kababayan, yung sinasabi nga na itinaas. Itinaas lang siya talaga, pero yung sa lalim niya, andun ang dumi, ang basura. Paano kaya gagawin nila sa mga... Pumapasok din yung mga buhangin, bato. Kaya nga itinaas din lang. Sana kung itinaas, parang madadagdagan sana yung drainage. Pero hindi, itinaas lang siya talaga. Pero yung dati niya, silted sa dumi. Sana yun, tanggalin yun. Kaya lang, paano kayo nilang tatanggalin yun? Natakpan na siya. Pero siya, hindi, may mga butas naman sa ibabaw. Pwede siyang pasukin ng tao kasi medyo malapad eh. Pwede ganun yung gawin sana nila. Pero kasi meron tayo nakita mga projects noon na yung ang kapal ng kanyang takip. Itinaas nila, andun pa rin yung makapal, di naman tinanggal. Hindi. Pero bilib ako dito sa may bahagi ng Tapwak. Mula lampas ng Dominican School o kaya dun sa Bandaron, lampas ng ospital. Di ba halos halos taon-taon ginagawa yung drainage. Ginagawa ulit. Yan, talo nakakabilib. Oo, di ba? World record. Hindi naman siya tinaas, ginawa lang. Ayan, shout out muna kay Carlo Bautista de Guzman. Ayan, ng Pugo Grande. Di ba? Matatakbo mga to, maraming mga shout out tayo ngayon. Good morning, good afternoon. Naalala ko rin yung para naman sa SK dyan sa Bunuan Gazette. Ito student leader, ang daming student leaders actually, not only from nag-graduate sa Dagupan City National High School, mga kolehiyo na ngayon o pag-graduate na. Galing din sa iba't ibang schools. Pero maalala ko si Anjanette Kayabyab. Pag-visit talaga yung mga family names diyan, Kayabyab, Maramba, Mihia, Paras, Mihia, yung ang daming nalungkot. Nung hindi siya tatakbo pala. Hindi niya nahabol yung deadline. Si Kagawad Roseke. Nag-order na siya ng tubig. Kaya nga. Donate na lang niya sa araw na mapatay. Nag-order na siya ng tubig na ipangmumutmud niya, pang mangangampanya siya. Ay, hindi siya nakapag-file. Matunatan may danom. Akala niya mahahabol niyan yung maka-step in na siya sa compound ng Comelec. Advance lang may pambunog to yung danom. Kuya Benjitan, good morning. Good afternoon po. Kuya Benjitan, magandang hapon po sa inyo. Yan. And congratulations nga pala sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan. Ay, may pansit tayo ngayon, Karen Robert. Champion sa Hawaiian Dance. Number 1 din sa biggest delegation. At number 1 din sa winner din si Dr. Tess Bolos. Kita sa single costume. Pero alam mo, simple lang naman yung niya eh. Marami pa rin mas maganda. Kaya lang yung pag-carry niya kasi. Di ba? Pag-carry niya, dalagang-dalaga. Ganda-ganda talaga niya. Bilib talaga ako kay Dr. Tess Bolos. Asawa siya ni Dr. Jeremy. Dr. Jeremy Bolos. Pero meron din padala sa akin ng picture kasi siya, yung official photographer, kaibigan natin, si Sir Bip Tan. Hello, Sir Bip. At congratulations kay Ma'am Jen. Oo, sila yung host na, no? Yeah, sabi rin ni Ma'am Jen, dapat daw may award yung aking headdress. Yan. Oo nga, sabi ko, bakit wala? Kasayang ngayon ko lang naisip. At sabi din ni Sir Bip, dapat meron ding parang yung term niya dun sa, kasi nakadalawang outfit nga ako eh. At maganda yung aking outfit. Ayan, Doc Brahman, yung Black Soldier Fly Chicharon ni Kong Art, dapat nasalin. Matikman natin, ganun ba? Sige, magdala kayo. Pinagnak data ang kalsada,
nakabutas ka, ay magboboto ka o kasi baka tapnuhan ka. Hindi naman nabutas yung bota. Ayun nga, matibay yun para hindi siya mabutas yung bota niya. Pero pag si Doc Brahman, ano naman yan? Sanay na sanay sa lakaran, paakyat, pataas, o flatland, ayan, sanay na sanay. Meron pang isa. Meron akong bebatiin pa isa, nakalimutan ko yung pangalan. Ayun, sabi ni Sir Bip, dapat meron din best multi-dress. Ayan. Okay, so yun. At si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa may tuwang magandang hapon. Pero masaya yung yung district rally kasi pagpasok mo, colorful. Colorful, ang ganda. So sana maka-attend ka sa sama ka na doon sa October 28. Anyway, hindi ka naman mangangampan niya. Hindi, alam nyo namang hirap na hirap ako sa buhay. Hindi naman yung pangangampan niya. Hirap na hirap ako sa buhay. Ba yan? Ako pambayad sa registration. Baka may maniwala sa'yo. Ang susutin dyan, pwede ka naka-Chinese. Pwede ka magbahag lang. Hirap sa buhay. Pilipinyana. Chinese na taga-Banawi. True. Okay, mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa. Ay, hindi. Bukas pa magkakasama tayo ulit. Same time, same place. Alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Dito po sa ating pilan DWIC 9.3 News Radio Dagupan. Nakasama po natin sa technical side si Robert Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdesiada. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3.